Valeria and family, Ferlin Ancho family, Pia, Pinky, and Ruth de la Merced family, Catherine and Carl Louis, Rowena Sansari and family, Doctors Carlito and Georgie Paragas and family, Joaquin and Tess Ang and family, Bossings and Favoritos Catering, Zenaida Magno and family, Nena Reyes, Aure family, at para sa kaarawan ng Deo Carrillo. Para sa natatanging kahilingan ni Carlo and Lucila Saed, Marites Rubio, Lee Garrido. Para sa pagaling ni Maria Luis Ayuban, Vanci Lozano, Fine Perez, Filomeno Magno Jr. Para sa kaluluwa ni Connie and Lord Dayaw, Juan and Feliciana Cancio, Norberto and Laura Baligid, Ray Cabarilla, Clarissa Magno, Junior Pedraza, Josetti, Mary Magdalene Suna Magno, Jumedes Blasco, Mauricio Trinidad, Angel Sivera. At para sa birth anniversary ni Noelito Narvaez at ng lahat ng kaluluwa sa laboratorio. Ngayon po ay ika-anim na araw ng simbang gabi. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Rico Ponce ng Orden ng Carmelita. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sinayin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli tayo nagpapasalamat sa Diyos sa gabi nito, ang ika-anim na simbang gabi, at dinudulog natin sa Diyos lahat ang ating mga kahilingan, biyaya, lalo na sa biyaya ng gandang kalusugan at para sa ating minamahal sa buhay at para sa ating parokya. Ang misa sa araw nito ay tinatawag natin na Misa Aurea o ginito ang misa. Yung daliwang ng misa, yung may malaking
pistahan, nakasulat sa ginto ang malalaking titik ng Evangelyo na basahin sa aklat at maliwanag ang mga kandila sa buong misa. Ang kapistahan ng mga titik ng ginto at liwanag ng mga kandila ay nagpapahayag ng dakilang biyayang dinulot ng mga salita ng Anghel Gabriel at ang tugtog ni Maria. Ngayon, ipinapahayag ang simula ng buhay ng Jesus, ang salitang nagkatawang tao. Mga kapatid, tingin po tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino pong nakapagpagaling ng mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagkanyayang mga makasalanay nagsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nagkaluklog ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan ka ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananangan sa iyong kailugturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-linisan noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng Anghel at siya ay lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa namin mapagpakumbaba na sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magbibigay ang palatandaan ng Diyos na magpapatunay ng kanyang kapangyarihan at katapatan. Maglilihi ang isang dalaga at ang kanyang anak ay tatawagin Emmanuel. Ang Diyos ay nasa piling natin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao?
na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot. Kaya nga ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawagin Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon ay darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo, at yaong sandigay ilalim ng lupa, tubig kalalibiman. Ang Panginoon ay darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol ng puon? Sino ang aahon? Sinong may papayag ang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na limitawan. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Magsitayo po na. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Pinupuri ka namin ang papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Nang ika-6 na buwan na pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng Anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka at ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasanyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanya ng Anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos.
makinig ka. Ikaw ay maglihi at manganganak ng isang lalaki at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya banal ang panganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoong Jesucristo. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. So, tayo ay nasangkap sa ika-6 na simbang gabi. So, itong ating simbang gabi ay bahagi ng ating paghahanda ng ating mga sarili upang maging karapat-dapat tayo na magliliwan sa dakilang kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay pinanganak na mga more than 200 years ago. Pero gusto natin na siya ay may isilang muli. Saan natin siya gusto isilang? Sa ating mga puso. So, this is a kind of spiritual preparation for us para mabigyan natin ng buwang ng ating Panginoon. Kaya, ang term ko dito sa siyam na araw na ito ay panahon ng ating general cleaning. Diba, pag mag-general cleaning tayo, gusto natin kahit sa mga kasulong-sulungan, may mga areas dyan na mahirap abutin. May mga kabo. So, yun, ang image na gusto kong tingnan natin. Na tingnan natin ang ating mga puso, pagka may mga mahirap na abutin, may mga alikabok pa doon. Anong klaseng alikabok? Alikabok ng sama ng loob, alikabok ng inggit, o pagka mayroon pang mga tao na hindi natin kinakausap, o mayroon pa tayong kaaway, it's a time for us to be reconciled with anybody. Para yung puso natin ay lumuwag. At pagdating ng 25, ay ready na ang puso natin at hayaan natin na isilang muli si Jesus sa ating mga puso. At sa period din na ito ng siyam na gabi, para tayong nagbubuklat ng family album. Diba sa atin, meron tayong family album? Pagka ngayon wala na, no? Nasa Facebook nilang lahat. Pero maganda pa rin practice yun. Pag may mga significant event sa pamilya natin, may manhikan, may kakasal, may graduate, may picture tayo, lalagay natin sa album. Yung album natin, hindi rin naman siya organized. Hindi yung ito for happy occasions only, ito yung mga malulungkot.
halo-halo po yan. So, ganun din. Sa Biblia, halo-halo yung mga kwento. Pero yun ay kwento ng isang pamilya. Pagbuklatin natin yan, sino yung makikita natin, sino mga bisita, may nag-graduate ba, may nagkapasa ng bar, kapasa ng teacher. So we'll immediately get the idea kung anong klaseng pamilya meron tayo. So siguro mga pamilya ng mga lawyers, pamilya ng mga teachers, o pamilya ng mga magnanakaw. Siguro mayroon din siyempre may mga mababait, pero mayroon din mga masasama. So, narinig natin yung genealogy ni Jesus. No? I think 2 days ago, yung mga listahan ng mga kamag-anak ni Jesus. So, tawag natin genealogy. So, how many generations mula kay Abraham hanggang kay Jesus? 14 times 3. Kasi mula kay Abraham hanggang kay Haring David, 14. Tapos mula kay Haring David hanggang sila naitapon sa Babylon, another 14. And then from the exile in Babylon, pagdating ni Jesus is another 14. So, 42 lahat mula kay Abraham. So, hanga tayo sa mga Israelita, alam nila, no? Ang haba-haba na ng kanilang lineage, alam nila kung sino yung pinakadulo, no? So, sa atin kaya, ilang generations ang alam natin? Siguro alam mo yung dulo ng dulo mo, no? Pero hanggang doon lang, no? Mga 3rd to 4th generation. Pero sa mga Israelites, alam nila kung taga saan sila. Ako, lahi ako ng taga Sikihor. Ang lahi namin ay mga mystic. Mga magkukulang. So may kanya-kanya tayo mga pinagmulan. No? So along those lines, no, may mga prominent na mga tao, ganun din sa pamilya ni Jesus. At magandang tingnan natin na meron mga babae doon, si Tamar, meron bang iba, si Raquel. So that time, bawal isama yung sa linya yung mga babae, pero pinakita dito. So pinakita lang sa atin na sa pamilya ni Jesus, meron mga banal, meron din mga sasama ang ugali, may sikat, meron din hindi kilala. So katulad din natin. So pinapakita sa atin that Jesus embraced our whole humanity. Niyakap ni Jesus kung ano ang katangian, what's the human nature. At alam natin na mayroong nagkasala. No? So, if we trace from Adam and Eve, nagkasala sila doon sa paraiso, pinalaya sila, pero there was a promise that He will send His Son. So, ito, thousands of years bago natupad ang pangako na yun. So, along those generations, ang mga propeta, binabanggit palagi, no? Ipapadala ko ang aking anak. No? So, there are many signs. At yun ang narinig natin sa unang pagbasa, na the virgins, no? Ang mga dalaga, no? Ay maglihim. No? So, ganun din. No? Si Maria, isang dalaga, and he had no involvement with any man, but he conceived a child. So, narinig natin sa pagbasa ngayon sa gabi ito ang balita, no, ng anghel kay Maria
na siya ang magiging ina ng anak ng Diyos. So, what do we celebrate tonight in our readings? Una, we celebrate that God is always faithful to His promises. So, the birth of Jesus is the fulfillment of God's long-time promise to His people that He will send His only begotten Son. At pangalawa, we also celebrate tonight the obedience of Mary. So, siyempre, umpisa, it was described to us that Mary was nagulumihanan. What's the best translation in Tagalog? Parang nalito. O siguro, she was confused. Anong ibig sabihin ng ako ay magiging ina ng Diyos, to be the mother of God? Pero nung in-explain ng anghel that she will conceive by the power of the Holy Spirit, and this is the fulfillment of God's promise, ano ang sinagot ni Maria? Sinabihan mo na siya ng anghel na huwag kang mag-alala dahil walang hindi mapangyayari ng Diyos. At sinabi din sa kanya, ang sagot ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong mga sinasabi. Kaya, nagpapasalamat tayo ni Maria because of her obedience sa kanyang pagka-masunurin sa kalooban ng Diyos, ay natupad ang dakilang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kaya as we continue with the celebration, as we continue with our preparation for the birth of Jesus, we look up to Mary. Gusto nating tularan si Maria sa kanyang pagkapasunurin sa plano ng Diyos. So, tanungin din natin sa ating sarili na sa pag-anda natin ng ating mga sarili, gaano ba tayo bukas? Gaano ba tayo masunurin sa plano ng Diyos para sa ating buhay? For sure, there were many instances na tinawag tayo o binigyan tayo ng opportunities para maglingkod sa Panginoon. Maaaring tinawag tayo bilang ama, bilang ina, o bilang pisyalis dito sa ating parokya, o bilang isang kabataan. Pagka ngayon, may tawag na sa iyo, ikaw ay maging pari, ikaw ay maging madre, ikaw ay maging misyonero, o ikaw ay maging katikista, ikaw ay maging sakristan. So, lahat ito ay mga pagkakataon na binibigay sa atin. Depende sa ating kalagayan, tayo ay tinatawag ng Diyos para mag-lingkod sa Kanya. So, nawa, katulad ni Maria, tayo ay magiging bukas at ibigay natin ang ating sarili. Ibigay natin ang ating panahon. Ibigay natin ang kung anumang meron tayong mga resources, i-alay natin para sa Panginoon upang may palaganap ang mabuting balita, may palaganap ang kaharian ng Diyos dito sa ating pamayanan at dito sa ating bayan, dito sa ating simbahan. So, tayo ay nanampalataya din na katulad ni Maria na naniniwala sa sinabi ng anghel na huwag kang mabahala, huwag kang matakot dahil walang hindi mapangyayari ng Diyos. So if we hold on to this promise, kahit anuman ang mga challenges at ang kahirapan,
pagsubok sa buhay na natin, kapag ito ang pinanghawakan natin, hindi tayo matatakot. Ano man ang ating hilingin sa Diyos, ito ay ibibigay niya. So, maaaring hindi agad-agad, but what is important is, it is in line with the will of God. Mga kapatid, tayo pa ay tumayo at itulog natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Humiling tayo sa Diyos, Ama ng kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan sa pamamagitan ng Kanyang anak na siyang ating tunay na kalayaan. Manalangin tayo, O Diyos, halina't kami palayain. O Diyos, halina't kami palayain. Manatili nawang tapat kaming iyong simbahan sa misyong ibinigay sa amin ng iyong anak upang ang aming pagpapatotoo ay tunay na maging mapagpalaya. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Palayain nawa ang mga lingkod bayan, ang mga nangangailangan ng kalayaan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa iyong kalooban. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Gawin mong mga kasangkapan, kaming mga natitipon ngayon ng iyong pagpapala sa mundong nababalot ng kadiliman at paghihirap. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Makaranas nawa ng tunay na kapahingahan ang mga kapatid namin yumao sa piling mo. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ng ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Diyos naming Ama, halina't kami ay palayain. Makita nawa namin ng iyong anak bilang tanging daan tungo sa iyong pagkahari. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ay iba
Manalangin tayo mga kapatid, itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, itangin mo ang paghahain ito upang ang mga pagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinampalataya ng dapat na asahan sa darating ng anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpaaswala hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming magkapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanamkan ng mahal na Birheng Kanyang inampunay sa kapangyarihan ng Espiritu Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami na nanabik at nanalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang lupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ng kalooban ito ang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, may kanyang pinasalamatan, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ang bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawa ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagmuni natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo
at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Elias naming Obispo, at ang tanang mga kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming himlay, na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Gawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Gawaan mo at paglapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal Biring Maria na ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kanulunugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa hanggang utos at turo ng ating Panginoon Jesucristo, sama-sama tayong tumawag sa ating dakilang Ama. pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tukayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa kanyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayo mga hinihiyaan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, ang mga pinapagsalo-salo mo sa iyong banal na tiging ay papagamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginaganap ng pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang ka. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa maikling paalaala. Paalaala na sa linggo, December 22, ang ika-4 na linggo ng Adbyento. Ang ating mga misa ay sa alas 8 ng umaga at alas 7 ng gabi. Sa CCC ay wala pa pong misa sa alas 9:30 ng umaga. Sa mga hindi pa po na ihulog ng mga raffle tickets, ay maaaring dalhin na po sa parish office ang mga bayad ng mga tickets. Ang raffle draw ay sa linggo, December 22, alas 8 ng gabi pagkatapos ng ating misa. Paalala sa mga kawan na ipalista na po ang mga bata mula 3 hanggang 10 taong gulang para sa gift giving sa linggo, alas 9 ng umaga. Samantala, ang mga sponsor sa Misa de Gallo at Simbang Gabi bukas, December 21, ay ang kawan ng Santo Niño, Devoto ni San Judas Tadeo at Love Flock Community. Nais din po namin kayong pasalamatan, Father Rico Ponce, sa pamumuno ng banal na misa. Salamat, Father. Maraming salamat din po sa pagkataon na ako ay hindi kasama ninyo sa pagdiriwang ng banal na misa. Humingi po ako sa inyong mga dasal. Bukas po ay aking 26th year anniversary as a priest. I was ordained in Escalante, Negros Occidental, December 21, 1988. So, 26 years na po ako bukas. So, maraming salamat at tayo po ay kasama sa amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Yumuko kayo at tingin natin ang biyaya ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspo sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pagkilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayo nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos ay puspusan moa niya ng natimpalang buhay na di matatapos kapag siya dumating ng may kilakilang lubos magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humay kayong mapayapa, tala ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapag natin ang Panginoon at ang Panginoon.